Good morning mga idol. Okay, panibagong araw, panibagong adventure na naman. Dito kami sa Prito Diaz. Yan. Dito kami maghahunt. At sana'y makarami kami ngayong araw. Makabawi. Alright. Prepare. Let's go. Para ko, Choy. Yan, nakaready na kami. Bababa na kami mga loads. Dive safe palagi mga bro. Alright. Let's go. Medyo clear ang tubig. Ay, sana makarami. Okay mga loads, check natin ang spare gun natin kung okay at safe. Overloaded na tayo. For the first time na binalikan namin ulit ang spot na ito ng Prito Diaz, Wacon. Tagal-tagal na hindi kami nakapag-dive dito. Nababakante na kasi ang spot na to pag ganitong amihan na. Nakasilip ng kalmada, kaya let's go. At dahil nakapag warm up na tayo, kaya unang dive para kunin natin yung unang isda din sa araw na ito. Pinagpala ang mga tropa sa araw na ito dahil hindi pa masyadong bulabog yung mga isda, kaya nakarami kami dito sa dive namin na to. Napakalinaw ng tubig, kaya malayo pa lang tanaw na ang isda na magiging target sa araw na to. Napakaraming sweet leaves sa paligid, halatang hindi pa nabubulabog. At ito na nga ang unang sweet leaves na ibinigay sa akin sa araw na ito. Halos 2 kilo na rin yan, kaya goods na goods na. Masyadong malapit, kaya napaganda-ganda yung tama natin dyan. Kadami. Sweet leaves or alatan ang tawag dito sa amin sa Bicol. Napakasarap ng isda na ito mga lods, lalo na kung sinabawan. Pambihira ang sabaw talaga. Napakataba ng isdang ito. Ang laki. At sa sumunod na drop natin mga lods, nabiyaan ulit tayo ng isang sweet leaves ulit. Pangalawang sweet leaves sa araw na ito mga lods. Ayun, darating na habagat pala, mas clear talaga ang tubig dito mga lods, kaya kaabang-abang ito. Malapit na, halos 1 buwan na lang at maghahabagat na. At kung mapapansin nyo mga lods, halos nakayuko yung ating camera dyan. Yan kasi yung paraan ko na pagpalapit ng mga sweet leaves. Halos mas nagtatago ako sa mga corals para mabilis silang lumapit. At hindi ko rin tinitingnan sa mata nila para hindi bumalik or lumayo. At
effective naman mga lods. Ayan na sila dyan. At may kasama pang isa. Ayun, natuhog kagad natin. Wala. Isang masarap na ulam na naman to mga lods. Good size na rin yan, kaya okay na rin na kinuha natin. At dito nga sa pangatlong drop natin mga lods, medyo malayo-layo na yung bangka at sila utol. Naiwan ako dito sa unang binaba namin na bahura. Hindi ko pa kasi iniwan na marami pa akong nakikita ang isda. Kaya malayo na ang agwat namin dito mga lods. Nandun na sila sa unahan. At ito yung pangatlong isda na nakuha natin mga lods. Isang uri ng snapper. Malaki-laki na rin yan mga lods. Kulang-kulang 2 kilo na rin yan. Napakataba din ng isda na yan mga lods. At napakasarap. At dito nga binalikan na ako ng ating bangkero para puntahan kung saan nandun sila Utol at Bro Dave. Ha? Sa dive nga ito mga lods, salitan na lang kami ni Utol at Bro Dave sa pagsisid sa bahurang ito. Malalim-lalim ang bahurang ito mga lods, kaya on pa lang ako ng camera pag malapit na akong lumapat sa bahura. May nakuha ang GT na pala si Bro Dave dito, isang sweet lips, saka kay Utol din isang Brazil Trevally. Nakaparehas ng natira ko na ito. Dito na nga nagpakita yung mga pating na balak kagatin yung mga isda na napapana namin dito. Kaya mabilis na hinahatak namin yung isda, kasi pag hinayaan mo lang sigurado kalahati na lang yung matitira sa iyo dyan, at baka maputol pa yung shooting line pag nagkataon. Nandyan pa rin yung pating, ayaw talaga umalis. Pero may mas malaki pa niyan mga lods. Abangan nyo sa part 2 ng aking video. Nandyan din yung mga school ng Rainbow Runner. Marami yan sila, pero hindi namin binabawasan pa. Nahayaan lang muna namin dahil dito kami sa mga pelagic naka target talaga. Sa mga nagpapa-shoutout pala, abangan nyo po sa part 2 ng videos na ilalapag ko po. Ito yung dive ko, same spot lang. Nang nakatira ako ng isang Brazil Trevally na nasa pababaw lang na parte. Malayo pa ako sa pinakababang bahura nang makita ko kagad. Kailangan talaga
talaga mabilis mong hatakin yung isda. Kasi pag ganitong may mga bull shark sa paligid, sigurado talaga na kakagatin nila yan. Malit lang yung bahura na yan, pero hitik na hitik talaga sa isda, lalo na pag bihirang mabulabog. Doble ingat lang talaga dahil bukod sa malalim, marami ding pating na nag-aabang. Dito nga sa dive na ito mga lods, makikita nyo kung gaano karami talaga yung isda sa spot na ito. Ambush lang ako dito mga lods sa part na to dahil napansin ko yung grupo ng Longnose Emperor sa paligid. Nasa malayong distansya pa sila, kaya inantay ko na lang. Nag-dusting na rin ako dito mga lods para mas ma-attract agad yung isda. Kung mapapansin nyo mga lods, halos nakayuko na naman ako dito. Dahil kunwari lang na hindi ko sila napapansin para mas pabilis silang lumapit sa tamang distansya. At maya maya lang nandiyan na sila. Napakarami nila dyan. Nalito pa ako halos dahil gusto pang mamili ng mas malaki. Kaya tumira na kagad tayo dahil papalayo na sila. Nga lang hindi pa rin tumagos yung fluffer, kaya nakawala pa rin yung isda. Sayang, nasa 4 kilos na rin yun. Grabe. Hindi tinagos, napakarami nila. Wala. Hirap pamili. May part 2 pa tayo nito mga lods. Ayan, makikita nyo sa part 2. Abangan nyo po. Next na. Hey, panalo. Ayos. Pauwi na kami. Nabigyan kami ng biyaya. At madami-daming biyaya ngayong araw. Alright, let's go! Mga order. Yan, mga order yan. Nabukod na. Tingnan natin. Kung ilang kilo? 30 talaga boy. Oh, kulang mana. 30 pero mga 28. 29 lang. Mabawas kasi. Oh, 29 lang. Oh, sabi na. Sakto ang estimate ko. 29 reports. 29 reports. 29 ba? Sakto ang estimate. Oh, Ayos, panalo. Ilan tayo sa